Will stand. Thank you, Lord Jesus. You know, from time to time, I myself, we need to realize this. Sa anumang sitwasyon, anuman ang nangyayari sa ating mga buhay, madalas ko ngang ikwento yung tungkol doon sa dalawang magkapatid, di ba? Sa prodigal son, yung kwento ng dalawang magkapatid. Yes, yung bunsong anak, bunsong kapatid, nilustay lahat ang kanyang mana na kinuha sa kanyang tatay. Pero ang maganda doon, mga kapatid, dumating ang panahon nung siya ay naghirap na. Anong sabi doon? Nakilala niya ang kanyang sarili. Yun ang maganda. Sabi niya, anak ako ng mayaman. Anak ako, kung hari man sana, anak ako ng mayaman. Bakit nandito ako nagugutom? Bakit dito ako naghihirap? Amen? Kaya nung na-realize niya na siya ay anak ng mayaman, yung kanyang pamilya, yung kanyang tatay na iniwanan, ay pinakamayaman maaari sa lugar na yon, sa siyudad nila, o sa bansa nila, o sa probinsya nila. Sabi niya, nandito ako nagugutom, naghihirap. Samantalang sa bahay ng aking ama ay kahit ultimo pinakamababang uri ng katulong ay kumakain ng sagana. Alam ko, sabi niya, hindi na ako karapat-dapat na matawaging anak, pero anak pa rin naman ako. At yun yung nagtulak sa kanya, nagbigay sa kanya ng kalakasan, ng tibay ng loob, ng lakas ng loob, para, sabi niya, titindig ako. Tatayo ako, titindig ako. Pupunta ako sa aking ama. At sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala ako. Nagkamali ako. Alam ko, hindi na ako karapat dapat na maging anak. But ang pinakamahalaga doon ay kinilala niya ang kanyang sarili. Na siya ay anak pala. Anak ako, sabi niya. Kung yung mga katulong ay inaalagaan ng aking nana, ang tatay, ako pa kaya na anak? Di ba? So yun sana maging sa atin, sa kaisipan natin, sa puso natin. Minsan pag dumarating sa atin ang kahirapan, dumarating sa atin ang problema, minsan nakakalimutan natin na tayo ay mga anak ng Diyos. Very simple lang, sabihin mo sa iyong sarili, anak ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Hindi ako karapat-dapat, pero anak ako ng Diyos. At huwag tayong magaya doon sa panganay, na bagamat nandun siya lagi sa tahanan ng kanilang ama, hindi niya alam na siya ay anak. O hindi niya kinikilala hindi niya na-identify ang kanyang sarili na siya ay anak. Kaya sabi ng tatay niya sa kanya, anak, lahat ng naiwan sa akin, natira sa akin ay sayo. Amen. Pero ang problema nga, hindi niya nakilala, hindi niya alam, o hindi niya yung sa kanyang karakter, sa kanyang isip, hindi niya ginagawa, o hindi siya umaasta na talagang katulad ng isang tunay na anak. So, salamat sa ating Panginoon. Gayahin natin yung prodigal son. Anak tayo, anak ka ng Diyos. Identify yourself with the Word kung tayo ay nobya ni Kristo. That's the only identification. If we are the bride of Christ, we identify ourselves with the Word, kagaya ng bata sa kanyang sasalamin. Ako yun. Ako yung nasa salamin. He identified himself. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah.